punta naman po tayo dito sa usaping quorum kasi gumawa po ng fake news dito itong si Panelo about mga kababayan doon sa quorum ng Senado, sa quorum ng Senado mga kababayan na kaya na iluklok bilang acting Senate President. Ito pong si Senator Win Gatchalian ay dahil nakakumpleto sila ng 12. At ngayon pakinggan nyo kung ano yung sinasabi ni Panelo dito. Let's see. Kala ko gusto mo pag-usapan natin yung quorum eh. Para sa Kasi inyo. actually yun ang pinagkakaguluhan nila yung quorum. Di ba? Ang daming, sabi ko nga sa, yung part 2 ko kasi, hindi lumabas kasi mahaba eh. Opo. Part 2 ko, sinasabi ko doon, I'm so amused by various legal minds reading the same constitution, reading the same Abilino versus Cuenco. Binasa niya binasa niya daw yung Abilino versus Cuenco. Na iba ang basa nila. Iniisip ko na lang, siguro dahil ayaw talaga nila kay Inday, kay Presidente Duterte. Tingnan mo ha, maliwanag naman yung saligang batas natin. It's unequivocal, it's clear na nakalagay doon, pagdating sa quorum, majority vote. Simple-simple lang sila. Ilan ba ang mga senador? 24. Ano ang majority? Di 13. Bakit kung ano-anong nilalagay niya dyan? Kasi nasa ospital. Wala namang sinasabi yung saligang batas niyan eh. Hindi nga, nakadepende pa rin yun sa sitwasyon mga kababayan eh. Katulad ni Jinggoy, nakakulong, nakadetain. Di ba yun ba mapapa-attend mo? Hindi. Bakit? Kailangan mo pa magpaalam sa korte eh. Paano kung hindi siya payagan ng korte? Hindi mo siya basta-basta mapapa-attend. Kaya wala na nga po siya mga kababayan, inalis siya doon sa 24 na senador. Ganto na nga lang yung estimating natin dyan mga kababayan eh. Yung estimated natin dyan, yung si Bato isinama pa rin natin kahit imposible nang umattend siya dyan po sa Senado. Kaya nga mga kababayan dito maliwanag na 23 yung senador natin. Halimbawa, 23 yung senador natin. Ngayon, lumipat si Senator Chis Escudero sa minority ni Tito Sen na ngayon ay simple majority na. Kaya sila naging majority. At alam naman natin na ang majority ng 23 ay maliwanag na 12. Hindi po ba? Maliwanag na 12. Swerte na nga lang kung may lilipat pang isa. Ganun lang po yun. May nakalagay ba doon? Na kung may sakit ka o nasa abroad ka, hindi bibilangin yung pagdating doon sa calculation ng majority vote? Wala. So bakit ka naglalagay? Pangalawa, ini-invoke nila yung Abilino versus Cuenco. Sinasabi nila na, ang sabi rin nung na-justices doon, pwede ang 12. Mali. You know why? Hindi nila binasa masyado. In fact, wala nga ruling eh. Why? Because they were even... Abogado ka, Attorney Salvador Panelo, ikaw ang hindi nagbasa ng masyado. Ano ba yung sinasabi dito mga kababayan? Ito. Ano ba yung sinasabi dito mga kababayan? Ito yung tanong natin. May ruling ba ang Supreme Court sa Abilino versus Cuenco? Ang sagot dito mga kababayan, ito. Basahin ko sa inyo ha. May mga ano rin yan. Wait lang, lakihan ko. Yan. May mga source din yan mga kababayan katulad ditong Chan Robles Law Firm. Tapos ito, Philstar. Ayun may mga source yan. Tapos ito pa, Chan Robles Law Firm. Yan po yung mga source natin. GMA Network mga kababayan. Yan yung mga source natin dyan ha. Yan may mga source yan. Ayan pag pinindot natin may mga source yan. Ito tatlo. Chan Robles Law Firm, Philstar at saka GMA Network. Yan yung mga source natin ha. Naka-indicate naman dyan. Sabi dito mga kababayan, ang tanong natin dito, may ruling ba ang Supreme Court sa Abilino versus Cuenco? Ang sagot po dito, oo. Ang kaso sa Abilino versus Cuenco ay isa sa mga kilalang desisyon ng Korte Suprema tungkol po sa Senado. Ano ang naging ruling? Noong 1949, hiniling ni Jose Abilino sa Korte Suprema na ideklarang siya pa rin ang lehitimong Senate President at alisin daw po itong si Mariano Cuenco sa pwesto. Ang pangunahing naging pasya ng Korte Suprema ay una, hindi dapat makialam ang Korte Suprema sa usaping pagpili ng liderato ng Senado dahil ito ay pangunahing nasa kapangyarihan ng Senado bilang isang hiwalay na sangay ng gobyerno o yung tinatawag na co-equal branches mga kababayan. Parang ganon, separation of power sa madalit salita. So sabi pa dito, may sapat na quorum ang Senado sa sesyon kung saan nahalal etong si Cuenco. Dahil ang isang senador, ito daw pong si Thomas Confessor,
ay nasa Estados Unidos at wala siya sa kapangyarihan ng Senado na piliting dumalo. Itinuturing ng korte na 23 na lamang ang epektibong bilang ng mga senador. Kaya ang 12 sa 23 ay bumubuo ng mayorya at quorum para makapagtransaksyon ang Senado. Ayan o, maliwanag o. May ruling ang Korte Suprema patungkol dyan. At ayon sa Korte Suprema, yung 12 sa 23 ay bumubuo ng mayorya at quorum para po makapagtransaksyon daw etong Senado, mga kababayan. Sabi pa dito, mahalaga bang president ito? Ang sagot po, oo. Madalas itong banggitin kapag may usapin sa quorum sa Senado bilang ng mga senador na kailangan upang makapagpatuloy ang sesyon at lawak ng kapangyarihan ng Korte Suprema sa panloob na usapin ng Senado. Sabi pa dito, mga kababayan, ito yung buod. Ayan o, buod. Ayan o, buod. Sabi po dito, ang ruling sa Abilino versus Cuenco, una, ibinasura daw po ang petisyon ni Abilino. Ano ba yung petisyon ni Abilino? Tanggalin sa pagka-Senate President, eto pong si Cuenco. At siya pa rin ang ideklara na lehitimo, mga kababayan, na Senate President. Kasi nga, di ba, pinalitan nga siya ni Cuenco sa botong 12. Dahil nga nagkaroon ng quorum, mga kababayan. So sabi pa dito, kinikilala si Cuenco bilang legal na nahalal na Senate President. At sinabi ng Korte Suprema na ang 12 sa 23 na senador ay sapat na quorum sa mga natatanging pangyayari ng kasong iyon. Sabi pa dito, kung gusto ko ring ipaliwanag sa simpleng Tagalog, iba na to, mga kababayan, palalalimin na yan. Anyway, or ipapaliwanag na mas madali. So ngayon, kung makikita nyo po, ang sabi po dito, yung ruling ni Abilino, na siya pa rin ang kilalanin ng Korte Suprema na lehitimong Senate President at patalsikin si Cuenco, ay hindi po kinatigan ng Korte Suprema. Ibig sabihin, mga kababayan, kung etong si Abilino ay si Alan Peter Cayetano at magrereklamo siya sa Korte Suprema, mga kababayan, at sabihin na siya pa rin ang ituring na lehitimong Senate President, malaki ang possible, mga kababayan, na yung reklamo niya ay baka ibasura lang din ng Korte Suprema kung pagbabasihan po natin itong nangyari sa Abilino versus Cuenco. So ibig sabihin, may ruling ang Korte Suprema, taliwas po sa sinasabi ni Panelo na wala daw pong ruling. Ano ba yung sabi niya dito? Na justices doon. Pwede ang 12. Mali. You know why? Hindi nila binasa masyado. In fact, wala nga ruling eh. Why? Because they were evenly divided. Apat ang... Ayan o, sabi niya wala daw ruling. Binabaluktot niya yung katotohanan. Aliwanag dito. Ayan o. Ang naging ruling, mga kababayan, binanggit din dito na hinihiling ni Jose Abilino sa Korte Suprema na ideklara pa rin siya ang lehitimong Senate President, pero ibinasura po yan ng Korte Suprema. Nagsasabi na 12, Nakakakilabot pag ganito yung abogado, binabaluktot yung katotohanan. apat naman ang nagsasabi na hindi, 13. So walang ruling with respect to that. Table. Eh, ba't nila ginagamit? Pero itong nangyari doon noong 2015 na yung Hindi, mga kababayan, meron talaga. Ayan o. Sabi pa nga dito, mga kababayan, ito daw pong si Thomas Confessor, ito po ay senador, ay nasa Estados Unidos at walang kapangyarihan ng Senado na pilitin dumalo. Parang katulad ni Jinggoy. Si Jinggoy walang kapangyarihan ng Senado na pilitin siyang dumalo. Bakit? Kailangan po magpaalam sa Korte Suprema, sa Korte. Sa Sandigang Bayan, mga kababayan, kung papayagan ba siya o hindi. Ngayon, kung hindi pumayag, yung Korte, wala po magagawa ang Senado. Diba? Kaya ngayon, sabi po dito, kaya ang 12 sa 23 ay bumubuo ng mayorya at quorum para makapagtransaksyon po ang Senado. Ibig sabihin, yung naging hakbang ni Tito Sen, ni Senator Wing Gatchalian, yan po ay nakabatay sa jurisprudence ng Abilino versus Cuenco. 17 na senador available, At yan po maliwanag na legal. yung 12 pinayagan, may mga ganun po. Pero anyway, Attorney Sal, there's as many lawyers as there are opinions as there are many lawyers. Oh, but there's only one constitution. When the constitution speaks clearly, there is no room for interpretation. Huwag mo nang lagyan kung ano-ano pa. Okay. Attorney Sal, you've defended some of the most controversial figures sa balita natin sa Philippine politics. Looking back, was there ever a moment when you privately thought, yung kasong ito ay legally defensible pero morally uncomfortable siya?
paano ninanavigate ng isang abogado dapat yung linyang yun? Hindi, kasi di ba sinasabi nila na lawyers lie? Never. It's our clients who lie to us. And we have to believe them kasi sino paniniwalaan namin? Ano naman yung kalaban niya? Siyempre, kung anong sinabi mo sa amin, paniniwalaan namin yon. On the basis of what you told us, di gagawa kami ng paraan. Either i-defend ka, kung guilty ka naman, kasi papaaminin ko siya, ano ba? Pero may kilala akong abogado, mga kababayan, ha, na kapag ka yung kliyente niya guilty, halimbawa, yung kilala kong abogado na yon, tatanungin niya yung client niya, sasabihin niya, yung totoo, magsabi ka ng totoo, nagawa mo ba yung isang krimen? Pag sinagot ng client niya na opo nagawa ko po talaga, ang isasagot niya, aminin mo na lang sa korte yan. At tutulungan na lang kita para mapababa yung sentensya mo. Hindi niya na idinidepend ba, kababayan, pag alam niya nagawa talaga yung krimen. Kasi dadalhin daw yun ng konsensya niya, mga kababayan. Oo nga daw, abogado siya, kikita siya na malaki pag naipanalo niya yung kaso, pero yung konsensya niya naman, dadalhin niya habang buhay yun na hindi makakuha ng hustisya yung kalaban niya. Mga kababayan, actually yung kalaban ng kliyente niya, na totoo naman talaga, na dinihado ng kliyente niya. Kaya ang lagi niyang sinasabi, ang kanyang payo sa kanyang client kapag alam niyang guilty, aminin mo na sa korte yan, tutulungan na lang kita para mapababa yung sentensya mo. Yun ang totoong abogado, mga kababayan, para sa akin. Ang ginawa mo to, hindi. Opo. O, so pag sinabi mong opo, hahanap ako ng mitigating circumstances. Or prior to that, aregluhin na lang natin to. Nakaw! Pero kung ayaw mo pa areglo, gagawin ko ng para na mamitigate natin. Pero I cannot lie for you. At kung during the trial, meron kang hindi sinabi sa akin at nagulat na lang ako, iiwanan kita. Si Inday Sara, si VP Sara, kailan po kayo huling nag-usap? Or has she ever tried to... I see. Nagkonsulta ba siya sa ever? Hindi. For advice? Right. Ano ang i-advise mo sa kanyang legal team for the upcoming impeachment? Magaling ang legal team niya, so I don't have to advise them. Ma'am, another thing, matagal ko naman pinagtatanggol na yung pamilyang Duterte ever since. Kasi nasa tama sila. Dahil kung hindi sila nasa tama, hindi mo ako mapagtatanggol. Tatahimik Totoo ba yan? Alright. On that note, maraming salamat, Salamat po din. sa oras. Ayan, mga kababayan, doon pa lang sa Abilino versus Cuenco, kita nyo, mali na agad si Panelo. Abogado pa man din siya, pero binabaluktot niya yung totoo. Wala daw jurisprudence. At nung nagbutuhan daw yung mga justices, mga kababayan, kaya daw po walang ruling. Actually, hindi pala jurisprudence. Wala daw pong ruling dyan ang Korte Suprema. Di kung wala palang ruling dyan ang Korte Suprema, ibig sabihin, mga kababayan, wala pala dapat Abilino versus Cuenco na sinusundan ng Senado pagka pinag-uusapan yung quorum. Di po ba? Napakaliwanag meron. Ayun yung mga source, mga kababayan. Ito G.R.L. dash 2821 March 4, 1949. Jose Abilino versus Mariano J. Cuenco. Yan po, mga kababayan, galing po sa Chan Robles Law Firm. And then dito sa Philstar, ayan GMA Network. 'Di ba? Napakaliwanag. Tapos binabaluktot pa ni Panelo. Pero anyway, mga kababayan, siguro alam din naman ni Cayetano na talagang talo siya. Kaya nga kung makikita nyo, mga kababayan, 'di ba kahapon, pagkatapos niyang bumanat sa Malacanang at sinabi niya na dalawa na yung Senado ng Pilipinas, yung Senate of the Philippines at yung Senate of Malacanang, mantakin nyo nung gabi, mga kababayan, dumidikit-dikit po siya kay First Lady at bumubulong-bulong pa. Yun naman pala, allegedly, yung ibinubulong ay about, mga kababayan, do sa power sharing. Allegedly, hindi ko rin sinasabing totoo, hindi ko rin sinasabing hindi totoo. So ngayon, sabi nga dito, basahin po natin. To think that the first couple was very supportive of Cayetano in the sum of his endeavors. Sabi po dito, mga kababayan, ito daw, explain pa more, Senator Alan Peter Cayetano. Perhaps, FL can smell the script that is been and the BS, mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin nyo po, bumubulong-bulong etong si Alan Peter Cayetano. Ayan
Bumubulong-bulong siya kay FL. Noong gabi, mga kababayan, pagkatapos niya banatan ang Malacanang. Ayan o. Tapos ngayon, ang nakakagulat dyan, mga kababayan, di ba, may mga ganyan na lumabas. Bumubulong-bulong kay FL, siguro todo paliwanag. Etong si Atupaw, mga kababayan. Tapos nagulat tayo, may nakita na tayong balitang ganito. Ito pong sinasabing power sharing proposal ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senado, tinabla daw po ng Malacanang. Ayan o. Sabi dito, power sharing proposal ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senado, tinabla daw po ng Malacanang. Siguro, mga kababayan, nung gabi na bumubulong-bulong siya. Ano po, bumubulong-bulong itong si Alan Peter Cayetano kay First Lady. Siguro nakikiusap siya na ganito, pag nagpatawag ng special session, etong si Presidente, si PBBM, sana pakiusapan nyo naman, madam, na baka pwedeng ganito na lang kung ano yung nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte para resolbahin yung gulo sa Kamara. Sana ganito na lang din yung mangyari dito. Magkaroon kami ng term sharing or power sharing dito sa Senado bilang Senate President. Sana hayaan nyo muna ako makatapos kahit 6 na buwan. And then pagkatapos si Senator Win Gatchalian naman. Siguro ganyan, mga kababayan, yung mga pakiusap ni Alan Peter Cayetano. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Mga basurero, kung tawagin ng Malacanang ang tinaguriang Maleta Boys matapos silang idawit ang Pangulo sa flood control scandal. May matalim na buwelta din ang palasyo kay Senador Alan Peter Cayetano tungkol sa kaguluhan. Ay, Mr. Sponsor, mega love shoutout ha. Thank you sa panonood, guys. Pakisuportahan natin, pakisubscribe natin yan ha. Yan po ay kasamahan natin, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Sa Senado, nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Huwag pa victim. Yan ang pakiusap ng Malacanang kay Senator Alan Peter Cayetano matapos siyang sabihan si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na huwag daw magpagamit sa Malacanang. Marami raw kasing naging biktima ang kaguluhan sa Senado. Una na riyan ang taong bayan na naniniwalaan niya sa integridad ng mataas na kapulungan. Biktima rin daw ang mga pamilya ng extrajudicial killing victims na naghihintay ng hustisya. At kung talagang involved ang palasyo sa mga kaganapan sa Senado, hindi raw mangyayari ang putukan noong May 13 at ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Tama! So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Yusek, are you referring to Senator Alan Cayetano dun po sa sinabi niyo nagpapanggap na banal? Wala po tayong pinapatamaan sa lahat po ito. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron. Aroy! Hindi rin pabor ang Malacanang sa proposal ng Cayetano Bloc for an interim arrangement kung saan dalawa sila ni Senator Gatchalian na pipirma sa mga opisyal na transaksyon ng Senado habang pareho nilang kiniklaim. Okay, mga kababayan, ito humiling pala yung Cayetano Bloc sa Malacanang na baka pwedeng power sharing silang dalawa ni Senator Win Gatchalian. Ibig sabihin, dalawa po silang kikilalanin na Senate President, parang ganon. Dalawa silang kikilalanin na may control diyan po sa lahat ng transaksyon ng Senado. Yun pala yung proposal, mga kababayan, nitong kampo ni Alan Peter Cayetano. Kaso ang problema, tinabla ata ng Malacanang. Ng Senate leadership. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Iyak na ba? Iyak na ba tayo? Iyak na ba? Senator Alan Peter Cayetano, isama mo na yung mga DD-shit. Iyak na ba? Ito, maliwanag Sinabi na ng Malacanang, ang kinikilala lang ng executive na namumuno sa Senado ay walang iba kung hindi si Senator Win Gatchalian. O ano ko ngayon? May proposal pa kayo nalalaman na power sharing. Biruin mo, hindi ba naman, mga kababayan, uto-uto? Pagkatapos mong banata ng paulit-ulit ang Malacanang, biglang magpapadala yung grupo nyo at hihiling sa Malacanang na pagkatiwalaan sila about dun sa paboran, permahan ng presidente, yung hinihiling ni Alan Peter Cayetano na power sharing. Dalawa silang makapangyarihang magpapatakbo ng Senado. Eh di lalo nang gumulo ang Senado at walang katahimikan.
Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na Tama. hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Matatanda ang noong 2019, inamin ni FPRRD na Eto pa. 'Di ba kanina ay hindi ko pala naipakita sa inyo yung sinabi ni Panelo na hindi naman nakikialam diyan si dating Pangulong Duterte dati nung panahon niya sa mga gulo ng Senado at ng Congress. Eto nga, maliwanag na nakialam si Duterte dati. ayaw umanong i-honor ni Senator Cayetano ang term sharing agreement nila ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Nagbitiw din sa pwesto si Cayetano Oktubre noong 2020, ilang minuto matapos maluklok sa pwesto si Velasco. Sa pagkaladkad naman ng 18 Maleta Boys kay PBBM sa flood control kickbacks, umismid lang daw muli ang Pangulo dahil alam naman daw niya na walang katotohanan ang mga ito. Tama. At yung mga kargador ang bansag ng ilang mga senador sa Maleta Boys, mga basurero naman ang tawag sa kanila ng Malacanang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ayan o. Diba mga kababayan? Ang sakit nun. Biruin nyo kung gaano ba naman kauto-uto mga kababayan. After banatan, yung Malacanang, after banatan si PBBM, nagpadala ng ganito. Diba? Nagpadala ng ganyan na tumihiling ng term sharing o power sharing mga kababayan. Etong si Alan Peter Cayetano, yung kanyang grupo. After sabihin na mayroong dalawang senado ang gobyerno, ang mamamayang Pilipino, yung Senate of the Philippines at yung Senate of the Malacanang. After noon, bumubulong-bulong kay FL, tapos may padala palang ganito. Humihiling kay Presidente na pirmahan. At sang-ayunan, itong pakiusap ni Alan Peter Cayetano na hati sila sa kapangyarihan ni Senator Win Gatchalian dyan po sa Senado o hati sila sa pagpapatakbo ng Senado. Diba ang kapal ng... Anyway, mga kababayan, tuloy po natin yung talakayan natin dito sa last topic natin na kung saan, mga kababayan, ayon po kay Marcoleta, bakit nga ba walang eleksyon? Ito daw pong Senate President. Ito, pakinggan nyo. Kapag binalikan natin yung nangyayari ngayon sa Senado, nagpatawag kayo ng pagdinig noong nakaraan. Nagpatawag Biruin nyo yung mukha ni Senator Alan Peter Cayetano, amoy 10K, no? Amoy 10K eh. din ngayon. Kaya nalilito tuloy kami. Sino ba talaga ang legal? Kasi sabi nila legal kami. Magkakaroon ng kalituhan talaga dyan. Pero makikita mo na lang dyan kung sino ang pinakikinggan na lang ng tao ngayon. Yun na lang po ang lilitaw din. bentahan. Tingnan mo na lang. Yun. Tingnan mo yung ginawa nila kanina. Ang sabi nila ay yun ay pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo niyan, yung lahat ng mga gagamiting materyales na siya yung magiging basis ng pagdinig na yun, sinitas nila. Opo. Magmula doon sa mga naunang mga pangyayari at saka yung mga iba't iba pang mga privileged speeches na patungkol doon sa malaganap at maiskanda. Ay, shoutout kay Marquen Arcela ha. Hindi po ako si Boss Mike Cervera, pero babatiin ko kayo ng happy birthday. Ayan, happy birthday po sa inyo. Wishing all the best. Humaba po sana ang buhay nyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Mag-enjoy po kayo hanggat gusto po ninyo. Happy birthday po ha. May skandalong flood control projects. Yun ang naging referensya ng pagdinig kanina at nagpalabas sila ng notice pati yung 18 Marines ay kanilang inimbita. Pero ang nangyari, bigla na naman silang kumorba o biglang nagkambyo. Opo. Hindi naman daw hindi naman hearing. Kung hindi parang consultative meeting. Makikita mo naman dito kung sino ang consistent from the beginning. Sinasabi na namin, yung hindi ninyo pagkakaroon ng quorum, kayo din naman ay alanganin eh. Hanggang doon lamang sa pagnonominate nung akala nila kapag ang ninominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Kung yun ay na-elect mo na, Opo. Sinong pipigil sa'yo para elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun eh. Yun ang... Kasi, di ba, Alam nyo kasi, ang problema kasi mga kababayan dito kay na Senator Dante Marcoleta, kahit alam naman nating tama yung ginawa nung 12, sa kanila kasi mali talaga eh.
Bakit? Hindi kasi nila matanggap na hindi na sila majority. Kaya kahit anong gawin mga kababayan ng kasalukuyang majority, baliwala yan sa kampo ni na Senator Dante Marcoleta. Kung alam mo palang may mali, yung ginawang pagdinig nung A8, di dapat pumunta ka doon at nagpaliwanag ka doon, ipinaliwanag mo doon. At the same time, dapat isinama mo na yung 18 kargador ng maleta para nang sa ganon nalaman ng taong bayan kung ano nga ba talaga yung katotohanan dyan. Kasi makikita naman ng mamamayang Pilipino yan at mararamdaman ng taong bayan kung nagsasabi ba ng totoo yung mga yan or hindi. Mararamdaman din ng tao kung mali ba o tama yung ginawa nung Blue Ribbon Committee meeting mga kababayan nung A8. Di po ba? Di sana pumunta dapat siya doon. Isinama niya dapat si Amy Marcos. Dala-dala yung mga litratong ipinapakita ni Amy Marcos. Diba? Dapat isinama niya rin si Alan Peter Cayetano. Depensahan nila yung 18 kargador ng maleta. Nung isang araw pinapaliwanag natin dito. Sa tuntunin namin at saka sa saligang batas, pag binasi mo yon, 4 yung mga opisyalis ng Senado na dapat Tsaka mga kababayan, ngayon lang naman nila masasabi yan. Pag lumipat na si Jay. Pag lumipat na si Jay, mga kababayan, iiyakan na yung mga yanta nyo. ma-elect Dumaan, opo. sa pamamagitan ng majority Opo, of all its majority. members. Oho. Senate President, President pro tempore, Secretary, Saka Sergeant at saka Arms. Sergeant at Arms. Opo. Yung 3 inelect mo, Oho. ba't yung Senate President Oho. ay hindi mo inelect? Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, Hindi naman kasi mga kababayan Eto ipinapaliwanag din ng simple majority. Na kaya po sila nag-elect mga kababayan ng pro tempore kasi yun po talaga ay legal do sa 12. Mga kababayan, legal dahil nagkaroon sila ng quorum. So pwede sila mag-elect ng pro tempore pababa hanggang do sa mga chairmanship. Pwede lang bakantehin lahat ng posisyon kapag ka nagkaroon po sila ng quorum mga kababayan, including the Senate President. Kaya ang problema, hindi sila pwede mag-elect ng Senate President kasi nga kulang pa sila ng 1 boto. Yun po yung katotohanan dyan. Kulang sila ng 1 boto, kaya nga ang ginawa nila, ini-elect nila etong si Senator Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore. Dahil alam naman natin mga kababayan, etong Senate Pro Tempore parang Vice President po yan. Pag wala ang Presidente, pwedeng siya ang mga siwa ng Pilipinas. Sa Senado naman, pag wala yung Senate President, siya yung pwedeng mag-preside mga kababayan. Siya yung pwedeng maging presiding officer. So ngayon, bakit nga ba ang ginawa nung 12, saglip na i-elect etong si Senator Win Gatchalian bilang Senate President, ang ginawa nilang acting Senate President kasi nga kulang pa sila ng 1 boto. Hindi naman kasi kiniklaim ng ng simple majority na sapat yung boto nila para makapag-elect ng Senate President. Ang kiniklaim nila mga kababayan ngayon, bakante ang posisyon ng Senate President. Dahil nga, nagkaroon sila ng quorum mga kababayan, nung nakakuha sila ng 12, nagkaroon sila ng quorum, at yung quorum na yon pwedeng bakantehin nila doon. Lahat ng posisyon mga kababayan, di ba idineklara nga nila na bakante. Lahat ng posisyon kasama yung sa Senate President. Kaya ngayon, yung posisyon ng Senate President naka-floating. Kasi wala pang uupo na Senate President. Meron tayo acting Senate President. Pero yung uupo talaga mismo na Senate President, wala pa. Kasi kulang pa nga ng 1 senador. why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila din kinuha lahat. Kulang nga ng 1. Oho. Dito lang, alam mo, i-analyze na lang natin kasi nalilito nga Kahit hindi mo na i-analyze yan, maliwanag na kulang pa ng 1 kaya wala pang Senate President. ang taong bayan kasi gamit ng sitas dito, sitas Yun, dito. yun po, Sen. Oo. Pero lohika na lang ang gamitin natin. Oho. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing with one another, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Bakit hindi nyo pa inelect? Kuya Ben, ang tingin mo ron? Naging de facto nga raw yung president. Hindi. Di ba? Nung una, binoto nila Senate President pro tempore. Oo.
So, assuming... Apat yun eh. Alam nila na dapat ang elect nila, apat na opisyal ng Senado. Yung Assuming okay na yun. sa organisasyon kasi, hindi ka makakapag-organize hanggat hindi mo inelect yung apat. Napupunan yung apat na yun. Opo. So, Hindi, bakit hindi nila inelect na rin pati yung Senate President? Kaya nga. Kung legal na rin nung mayorya sila. Oh, Hindi nga eh. Alam naman natin mga kababayan na pwede ka mag-elect ng mga chairman ng mga komite. 'Di ba? Pwede ka mag-elect diyan ng mga katulad ng chairman of ng Blue Ribbon Committee, chairman of education, mga kababayan, pwede ka mag-elect diyan. Pwede mong bakantehin lahat ng posisyon kapag ka may 12 kayo quorum. Kasi alam naman natin na yung 23 mga kababayan na majority niyan, 12. At yun yung tinatawag na simple majority. Ngayon, pag nasa kanila yung simple majority, pwede nilang bakantehin lahat ng posisyon sa Senado kasama yung sa Senate President. Kaya na naging problema ng 12, kulang sila ng isa para makapag-elect ng Senate President. Kaya ang ine-elect nila, since pwede naman maging presiding officer yon, ay walang iba kung hindi itong si Senator Wing Gatchalian bilang Senate Pro Tempore at acting Senate President. Yun po yung pinakamagandang paliwanag dyan. Itatanong pa nila, alam naman nila yung sagot. hindi naman nila siguro aaminin na hindi legal yung pagkaka-elect na Hindi, legal. Legal mga kababayan yung ginawa nilang pagbakante o pagdedeklara na bakante lahat ng posisyon ng komite. Diyan po sa Senado kasama yung sa Pro Tempore at yung sa Senate President. Kasi may simple majority sila. Sergeant at Arms. Natural, paninindigan po yun. Paninindigan nila yung pagkaka-elect ng secretary. Opo. Lalo naman nilang paninindigan yung pagkakahirang ng President Pro Tempore. Opo. Eh yung isa, ba't di mo ba inelect? Eh tama naman pala lahat ng direksyon ninyo. Ito yung kaya ganito natin pinapaliwanag. Para sa ngayon, yung taong bayan, yung lohika, yun na lang kanya sundan. Hindi, mali ang paliwanag nyo. Kasi kahit kailan naman, hindi naman kinlaim ng simple majority na kaya nila mag-elect ng Senate President. Na 12 lang yung ano nila, yung tawag dito, yung bilang nila. Maliwanag naman sinasabi ng simple majority, kahit nung nakaraang araw pa, na bakante ngayon ang posisyon ng Senate President kasi kulang pa kami ng isa. Sana may magising sa kanila at lumipat sa amin para makumpleto na kami at matapos na etong gulong ito sa Senado. Sa madalit salita, ang posisyon ng Senate President po ngayon bakante. Kaya nga ang ginawa nila, yung pro tempore idineklara nung 12, nung 12 mga kababayan, na acting Senate President kasi nga bakante ngayon ang posisyon ng Senate President. Walang nakaupo na lehitimong Senate President hanggat hindi nakakakumpleto ng 13 senador na susuporta para magtalaga or magbotohan ng Senate President. Yan po yung pinakapaliwanag dyan. At saka nung nakaraan, hindi naman kiniklaim ng simple majority na makakapag-elect sila ng Senate President ng 12 lang sila. Ang sinabi nila, bakante yung posisyon ng Senate President, kaya saglit na italaga nila bilang Senate President si Win, ginawa na lang nilang acting Senate President at ginawa nilang Senate Pro Tempore kasi pwede siyang mag-preside o tumayo bilang presiding officer para lang umusad at makapagtrabaho ang Senado. Ano po, so sana naintindihan ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam nyo ba, sa totoo lang, hindi ko naman po nila lahat. Nung bata kasi ako, kapag nakakakita ko ng mga abogado, bilib na bilib talaga ako. Sabi ko, tama lagi sinasabi nila kasi nakabatay sa batas eh. Sa pananaw ko kasi mga kababayan, malaki yung pagrespeto ko sa mga abogado. Pero sa nakikita ko, kina Marcoleta, Panelo, binabaluktot nila yung tama. Alam niyo, unti-unting nawawala yon, pero hindi naman sa lahat ng bagay, sa lahat ng abogado. Ito ay para lamang po sa kanila. Kasi nga binabaluktot nila yung tama at yung mali, ginagawa nilang tama. Sa kayo nagkatala ng ganyan. Di po ba? Kaya nga para sa akin mga kababayan, kahit balikan nyo yung video ng simple majority, wala kayong makikita na kiniklaim nila na naghalal sila ng Senate President. Ang malimit nilang sabihin, bakante ang posisyon ngayon ng Senate President. Kaya si Senator Wing Gatchalian ay acting Senate President. Ano po? So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.